ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan may kaibigan tayo na may dinadalang bigat na hindi natin nakikita. At kahit gaano man siya kakilala, may mga laban siyang hindi mo kayang maramdaman. Ikaw, kabarangay, paano mo malalaman kung sapat pa ang lakas ng mahal mo para lumaban? Dear Papa Dudut, isang magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roda, 27 years old at nagtatrabaho bilang isang guro dito sa Isabela. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko rin na gumawa ng sulat para maikwento sa inyo ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Pero bago ko ipagpatuloy ang sulat na ito ay humihingi ako ng malawak na pangunawa sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Dahil alam ko na magiging sensitibo at baka ma-trigger ang kanilang mga sarili sa pakikinig. Makulit akong estudyante, papadudot noon. Sabi nga nila palagi akong hyper at nakakahawa raw ang energy ko. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga kaklase at professor ko noon. Pero syempre hindi pwedeng mawalan ng kontrabida sa buhay natin. At sa buhay ko, isang tao lang naman ang hindi natutuwa noon sa akin. Ang tahimik at supladong kaklase ko na si Kevin. Palagi siyang tahimik sa classroom tapos ay naiinis ako kapag sinasaway niya ang kaingayan ko kahit wala namang kaming klase. At mas lumiliit pa ang mundo naming dalawa nang siya ang manalong presidente at ako naman ang vice president ng student council ng college university namin, Papa Dudut. Bakit nandito ka pa sa office ng student council? May mga tinatapos pa kasi akong basahin ng mga proposal para sa event na gusto kong gawin ng iba't ibang organization. Ayoko namang basta pirmahan na lang lahat para lang maipasa ko sa'yo. Bukas mo na tapusin yan, paggabi na Saka ikaw na lang ang tao dito. Ano ka ba, Kevin? Ayos lang ako. Sanay naman akong gabi na umuwi. Sigurado ka? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa ba alam? Ang alin ba? Ang sabi nila may batang lalaki daw na palaging nagmumulto dito sa office ng student council. Naririnig daw ng ibang estudyante kaya ayaw nilang nagpapagabi dito. May ibang araw na nakakita na sa multo na yun Talaga? Oo, nakakatakot nga raw yung itsura ng bata. If I know, panakot lang yung mga narinig mo. Hindi naman ako naniniwala sa multo kaya hindi ako natatakot. Okay, sige, sabi mo Mauna na pala akong umuwi. Huwag mo kalimutang ilak yung pinto tapos ibigay mo na lang kay Manong Guard yung susi Sige, ingat ka. Naantok na talaga ako. Di bali, konti na lang naman to, matatapos ko na lahat. Ay! Tumayo! Ay, Kevin, ikaw ba yan? Uy, Kevin! Kala ko ba umuwi ka na? Kevin! Mukhang may daga sa bandaro ng opisina. Sabihin ko nga sa mga kasama ko na maglinis kami bukas para hindi kami dinadaga dito. Hala, bakit naman biglang namatay yung ilaw? Malas, nag-brown out pa yata. Gamitin ko na nga munang flashlight tong cellphone ko para maayos ko na yung mga gamit ko. Ay,
Ako, Diyos ko, totoo nga yata yung multong bata na sinasabi ni Kevin. Ay, makalabas na nga baka kung ano pang magpakita sa akin dito. Ay, Diyos ko, bakit ayaw bumukas ng pinto? Manong guard! Manong guard, tulungan niyo po ako! Buksan niyo tong pinto, Manong! Roda, Kevin! Roda, ako lang to si Kevin. Uy, relax. Imulat mo na yung mga mata mo, uy. May ilaw na ulit, oh. Kevin! Oo, ako lang to. Hindi ka pala naniniwala sa multo, ah. Pero yung mukha mo, halos mawala na ng dugo sa sobrang putla mo. Raulo ka din, no? Ikaw lang pala yung umiiyak at nananakot sa akin. Ay, nako. Sorry, ang sarap mo kasing pagtripan eh. Grabe talaga yung itsura mo kanina. Kung nakita mo lang ang sarili mo sa salamin, parang gagapang ka na sa seg, kaya nilapitan na kaagad kita eh. Ay, nako. Oh, ba't nakatitig ka sa akin? Ano ba to? Sinipon tuloy ako kakatawa. Ay, grabe. Teka, narealize ko lang kasi na marunong ka rin palang tumawa, no? Oo naman. Anong tingin mo sa akin, manhid? Saka walang hindi matatawa kapag nakita yung itsura mo kanina. Nako, Kevin, sinasabi ko sa'yo, babawian talaga kita sa susunod, makikita mo. Sige, paghahandaan ko yung pagbawi mong yan. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo kasi baka may magpakita na talaga sa atin dito sa office. Papadudot, nagulat talaga ako sa ginawa na yon ni Kevin. Kung hindi pa siya nagpakita ay baka nawala na ako ng malay dahil sa pananakot niya sa akin. Pero mas nagulat ako kasi hindi ko alam na may tinatago rin pala siyang kakulitan. Akala ko ay super KJ at suplado niya na parabang sinalo lahat ng katahimikan sa mundo. Pero hindi pala kasi marunong din pala siyang gumawa ng kalokohan. Kaya naman yon ang simula ng closeness naming dalawa. Dahil pareho nga kaming part ng student council ay madalas kaming magkasama. At nakakatuwa kasi pati siya ay nahayaan na rin o nahawaan na rin ang kakulitan ko noon. Mali pala. Lumabas talaga ang kakulitan niya noon na hindi niya ipinapakita sa karamihan. Yung dating suplado at iniiwasan na si Kevin ay nagkaroon na rin ng ibang kaibigan. At nakakatuwa na sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang samahan naming dalawa, papadudot. Sa wakas, natapos ko na rin tong research paper ko. O Roda, magkape ka muna. Naku, salamat. Nag-abala ka pa talaga na dalhan ako nito. Nakita ko kasi na ang busy-busy mo sa ginagawa mo kaya lumabas muna ako kanina para bumili ng kape. Bakit pala dito sa office mo tinatapos yung research paper mo? Maingay kasi sa bahay ngayon dahil nandun pa sina tita. Baka hindi ko lang matapos tong kailangan kong tapusin kapag umuwi agad ako. Hindi pa naman deadline ng research paper natin kaya hindi mo kailangang madaliin na tapusin yan. Ayos lang, para wala na rin ako masyadong iintindihin sa mga susunod na araw. Roda, hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng bigat na nararamdaman mo ngayon. Ano ka ba, Kevin? Ayos lang ako. Minsan, kailangan nating iiyak ang bigat na nararamdaman natin. Hindi maaalis yung buong bigat sa dibdib natin pero kahit papano, mababawasan naman. Ito naman si Kevin. Masyado ka namang seryoso. Ayos lang talaga ako. Kaibigan mo ako, Roda. Kaya alam ko kung kailan totoong okay ka lang at kailan ka hindi okay. Hindi mo kailangang itago sa akin yung totoong nararamdaman mo. Nandito lang ako, Roda. Handang makinig sa'yo. Hindi ko lang kasi maintindihan, Kevin eh. Bakit kailangan mawala ni Mama? Mabuti naman siyang tao. Matulungin siya sa kahit na sino.
Maraming masamang tao dyan pero bakit si Mama pa? Bakit hindi pinakinggan ng Diyos yung paulit-ulit na dasal ko na pagalingin niya si Mama? Natanggalin niya yung cancer kay Mama. Bakit hindi niya ako pinagbigyan sa hiling ko? Bakit hindi niya pinagaling si Mama? Sabi nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin, palaging may malalim na dahilan. Uy, pero anong dahilan? Bakit kailangan mawala ng Mama ko? Bakit siya? Bakit siya pa? Alam mo, may mga sagot na mahirap ay paliwanag at intindihin eh. Siguro sa ngayon, isipin na lang natin na at least hindi na nahihirapan si tita sa sakit niya. Saka di ba ang sabi mo, nangako ka sa kanya bago siya mawala? Magiging matatag ka kahit wala na siya. Oo, pero ang hirap-hirap pala. Ang hirap maging matatag ngayon na hindi ko na siya kasama. Lahat naman mahirap talaga sa umpisa eh, pero alam kong kakayanin mo. Kasi nandyan pa rin yung mga kapatid mo, tita, at pati ng papa mo. Isipin mo na kailangan mo ring magpakatatag para sa kanila. Kailangan yung magpakatatag para sa isa't isa. Oo, tama ka. Kailangan din ako ng mga kapatid ko eh. Salamat, Kevin, ha? Basta kapag kailangan mo ng kausap, Roda, nandito lang ako. Makikinig ako kahit tungkol saan pa yan. Papadudot, nasa second year college ako nang ma-diagnose na merong cervical cancer si Mama, stage 3. Napakabilis ng pangyayari kasi ilang buwan lang ang lumipas ay iniwan na rin niya kami kaagad. Sobrang bigat ng pagkawala ni Mama kasi ever since ay Mama's girl talaga ako. Siya yung ginawa kong inspirasyon para pagbutihan palalo ang pag-aaral ko. Kaya nang mawala siya, parang nawala ng direksyon ang buhay ko. Nahirapan akong kausapin ang pamilya ko kasi alam ko na pare-pareho kami ng pinagdaraanan noon. Mabuti na lamang at palaging nasa tabi ko si Kevin, handang makinig sa lahat ng bigat at kadramahan ko sa buhay. Isa siya sa mga dahilan kaya kahit paano ay unti-unti ko nang natututunan na umusad at tanggapin ang pagkawala ni Mama. Sabi nga niya ay palaging may malalim na dahilan kung bakit may nangyayaring mabigat sa buhay natin. Minsan ang dahilan ay para mas maging matatag tayo sa mga hamon ng buhay, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Kevin to the point na palagi na kaming magkasama sa loob ng university. Akala nga ng ibang kaklase namin ay may relasyon na kaming dalawa. Sa totoo lang, sa paglalim ng friendship namin kasunod noon ay ang pagbabago ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagkaroon siya ng espesyal na lugar sa puso ko. Pero syempre hindi ko yon sinabi sa kanya kasi masaya naman ako sa pagkakaibigan na meron kaming dalawa. Natakot din ako noon na baka masira pa ang magandang samahan namin. Baka kasi hindi kami pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga sa akin noon ay masaya ako sa tuwing kasama ko si Kevin, Papadudot. Buti na lang hindi pumasok yung prof natin sa last subject, no? Sinabi mo pa, ang aga tuloy nating makakauwi ngayon. Pero alam mo, ang jahe din pala na hindi siya pumasok kanina. O bakit mo naman nasasabi yan? Kasi ang aga nga nating makakauwi pero tinambakan niya naman tayo ng reporting para next week. Oo nga pala. Siya rin kasi yung pinakatamad magklase sa lahat ng professor natin eh, no? Tamad na nga magklase, ang sipag pang magtambak ng mga report at research paper natin. Ay, no. Doon niya kasi talaga tayo binabawian. At teka, gusto mo ng halo-halo? Libre kita. Uy, talaga ba? Oo.
Hindi kasi ako nag-lunch kanina kaya may extra pa ako sa baon ko dito. Yun, sige, thank you. Sakto, medyo gutom na rin ako eh. Yun oh. Tara, doon tayo sa malapit na tindahan. Ang alam ko, masarap daw yung halo-halo doon eh. Kevin! Hoy! Tay, ano pong ginagawa nyo dito? Hinahanap talaga kita. Pauwi na rin po ako, Tay. Magmimerienda lang po kami. Walang iyakap bata ka! Tito, huminahon po kayo. Hindi niyo po kailangang saktan si Kevin. Namanahimik ka dyan! Dahil hindi ikaw kinakausap ko at ikaw, Kevin, ilabas mo yung pera ko! Ano pong perang sinasabi nyo? Ba't nagmamahang-maangat ka pa talaga? Ilabas mo na yung perang ninakaw mo sa akin! Tay, nasasaktan po ako, Tay. Bitawan niyo po ang braso ko. Mas masasaktan ka talaga kapag hindi mo binalik yung perang ninakaw mo! Tito, bitawan niyo na po si Kevin. Sabi ko sa'yo, huwag ka makikialam, Neng, ha? Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan! Tay, wala po talaga ako ninakaw na pera sa inyo, Tay. Napakasinungaling mo talagang bata ka! Wala namang iba kukuha ng pera ko sa kwarto kundi ikaw lang! Kaya ilabas mo yung pera ko. Akin na yung perang ninakaw mo. Wala nga po ako ninanakaw sa inyo. Ano wala, ha? Sigurado ka? O sige, kakapkapan ko itong mga bulsa ng pantalon mo, ha? Tay, kahit kailan hindi ko po kayo ninakawan. Kung wala ka talagang ninakaw sa akin, ano tong perang nasa bulsa mo, ha? Pera ko to, ha? Allowance ko po yan galing sa Kapitolyo. Tinitipid ko po talaga para sa mga susunod na araw na pasok ko. Baka sinungaling mo talagang bata ka? Manang-mana ka dyan sa nanay mo. Akin na to lahat ng pera to. Lahat na to, ninakaw mo to. Pero Tay! Tumahimik ka dyan kung ayaw mong mas masaktan ka sa bahay mamaya. Aalis na ako at baka mahuli pa ako sa sabong na pupuntahan ko. Umuwi ka na ng bahay at maglinis ka doon. Hindi yung naglalakwa at saka pa kasama yung kung sino-sino. Pwe! Kevin, ayos ka lang? Oo. Pasensya ka na, Roda. Mukhang hindi na kita malilibre ng halo-halo. Okay lang yun. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Naku, wag na. Kailangan ko na rin pala kasing umuwi. Pasensya na ulit, Roda. Papadudot nang maging close kami ni Kevin ay lumabas yung pagiging masayahin niyang tao. Sa aming dalawa, siya na yung madalas na mag-comfort at magpatawa sa tuwing magkasama kami. Kaya nabanggit ko kanina na mas dumami na rin ang mga kaibigan niya sa classroom. Para kasing lumabas yung totoong personality niya. Mahiling magbitaw ng corny jokes, gumawa ng mga prank at kung ano-ano pang kalokohan para magpasaya ng mga kaklase ko. Matalino rin si Kevin at academic scholar kagaya ko. Pangarap niya rin ang maging guro kasi gusto niya raw makatulong sa mga kabataan na nalulubog sa hirap ng buhay. Sa kabila ng mga pangarap niya na yon ay hindi ko alam na may magulo pala siyang buhay. Pagkatapos ng araw na yon, ilang araw siyang hindi nakapasok sa klase. Kaya naman nagdesisyon ako na puntahan siya sa bahay nila, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Kevin! Kevin, si Roda to! Tao po! Oh, Neng. Aga mo namang mambulahaw. Ano bang kailangan mo? Magandang umaga po. Ano maganda sa umaga kung sinira na ng pang-iistorbo mo? Ano bang kailangan mo? Itatanong ko lang ho kung nandyan si Kevin. Kasi 2 araw na po siyang hindi pumapasok. Kevin! Tsaka, Oy! Kevin! Kevin! Hoy! Ano po yon, Tay? Naglilinis po ako ng banyo. Puntahan mo itong bisita mo at nakaka-istorbo ng umaga eh. Sige po, Tay. Hintayin mo na lang. Pupunta na dito si Kevin. opo, salamat po. Grabe, ang kalat naman sa loob ng bahay ni na Kevin. Nagkalat din yung mga bote ng alak.
Roda, napadaan ka. Gusto lang sana kitang kumustahin, Kevin. 2 araw ka na kasing hindi pumapasok sa klase natin eh. Ano kasi, sumama kasi yung pakiramdam ko. Trinangkaso rin ako ng 2 araw. Teka, ang laki ng pasasapisngi mo ah. Anong nangyari dyan? Wala. Tumama lang sa pinto ng kwarto. Ano yun, pisngi lang yun tumama? Oo, alam mo naman, medyo clumsy ako eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, napansin ko lang na parang ang aga naman yata maglasing nung tatay mo. Almusal niya na kasi yung alak eh. Actually, almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Kaya medyo makalat din sa loob kasi marami rin siyang nainom kagabi. Sorry ah. Hoy, Kevin! Bili mo nga ako ng alak sa tindahan. May pera ka pa naman dyan, di ba? Sige po, tay. Tara, Roda. Libre kita ng soft drink sa tinapay doon sa tindahan. Dali, malapit lang yun dito. Ibig sabihin kaya hindi ka talaga nakapasok ng 2 araw sa klase kasi namamaga yung pasasapisngi mo? Oo, saka may bukol ako noon sa Kitang-kita kahit buong gabi ko nang nilagyan ng yelo. Natalo kasi sa sabong si tatay noon. Umuwi ng lasing na lasing kaya ako ang napagbalingan niya ng init ng ulo. Ito ng soft drinks tsaka pandekoko mo, Roda. Salamat, Kevin ah. Tanong ko lang ah, palagi bang ganyan yung tatay mo? Hindi naman palagi pero medyo madalas lalo na kapag natatalo siya sa sabong. Alam mo, Roda, hindi naman ganyan dati si tatay. Sobrang bait niya nun. Masipag magtrabaho at saka walang kahit na anong bisyo. Anong nangyari? Bakit nagbago siya? Nasa 4th year high school ako nung lumaya si nanay. Natatandaan ko pa kung paano ko nakita si tatay na umiiyak habang nagmamakaawa na wag umalis si nanay. Kaya lang, hindi rin siya nagpapigil at mula nung umalis siya, kahit kailan hindi ko na siya nakita. Wala ka bang kahit na anong naging balita sa kanya? Ang sabi ng tita ko may nakakita daw sa kanya na may ibang lalaki na kinakasama at may anak na daw sila. Kaya mula nun, nagbago na talaga si tatay. Dapat nga hindi na ako magka-college kasi ayaw ni tatay na mag-aaral ako eh. Buti na lang, nakakuha ako ng academic scholarship sa university tapos may financial assistance pa ako sa Kapitolyo. Yun na yung ginagawa mong allowance. Oo, tinitipid ko nga mabuti yon para hindi ko na kailangang humingi pa ng pera kay tatay eh. Kaya lang minsan kinukuha niya rin sa akin yung perang iniipon ko. Sa totoo lang, gusto na rin akong ampunin at pag-aralin ng tita ko. Kaya lang, ayokong iwan si tatay eh. Ayokong tuluyan siyang iwan mag-isa kaya ang sabi ko, ayos lang ako. Basta kasama ko si tatay. Papa Dudut, hindi ko inaasahan noon na sa likod ng malalaking ngiti at malalakas na tawa ni Kevin ay ang malungkot na kwento ng buhay niya. Kasi kahit gaano kami ka-close ay never niyang kinuwento sa akin ang tungkol sa buhay niya. Siguro nga ay kung hindi ko pa siya pinuntahan sa bahay nila ay hindi ko malalaman ang tungkol sa kalagayan niya. Hindi naman kasi talaga halata sa kanya na may pinagdadaanan siya noon. Siguro ay ayaw niya lang din na ipaalam pa sa amin. Nakakalungkot lang na ma-realize na yung mga taong palagi nating nakakausap at nagpapasaya sa atin ay may malungkot palang mundo na ayaw ipakita sa atin. Naalala ko pa na nagsorry siya dahil sa pagkakwento niya ng tungkol sa buhay niya. Ang sabi ko naman sa kanya ay handa akong makinig sa kahit na anong kwento niya dahil magkaibigan kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinulungan ko si Kevin na makahabol sa mga subject na hindi niya napasukan dahil matalino naman siya. Hindi siya nahirapan na intindihin ang mga lessons namin. Kaya lang nang sumunod na linggo ay pumasok siya. Nahirap maglakad dahil sinaktan na naman siya ng tatay niya. Kung hindi nga lang daw midterm week ay hindi na muna siya papasok ng ilang araw.
Doon ko na kinumbinsi si Kevin na baka oras na para tanggapin niya ang alok na pangangalaga ng tita niya. Hindi pwedeng tanggapin niya lang ng paulit-ulit ang pananakit ng tatay niya. Hanggang sa wakas ay sinunod niya ang payo ko at lumipat na nga siya sa pangangalaga ng tita niya. Doon ko nakita ang pagbabago ni Kevin. Bumalik ang totoong ngiti sa mga labi niya. Yung totoong saya sa mga mata niya. At natutuwa talaga ako. Kasi alam ko na napakabuti para sa kanya sa ginawa niyang pagtira sa bahay ng tita niya, Papa Dudut. Kevin, inom ka munang tubig, oh. Salamat, Roda. Yung mga props, huwag niyong kalimutang ilagay sa harap ng stage ha. Yung mga line niyo, kabisado niyo na ba? Uy, bakit wala sumasagot sa akin? Kapag nagkamali pa kayo sa mga line niyo mamaya, hindi ko na talaga alam kasi ilang beses na tayong nag-rehearse. Uy, Kevin, kalma lang. Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses eh. Ikaw ba, Roda, kabisado mo na mga lines mo para sa stage play mamaya? Opo, direk. Kabisado ko na po. Nakausap ko na rin yung ibang kaklase natin. Alam na rin nila yung gagawin nila. So, ibig sabihin, may 1 oras ka pa para kumalma at magpahinga. Pasensya ka na. Alam mo naman na dito nakasalalay sa stage na to ang final grade natin sa history, di ba? Oo, alam ko naman yun. At seryoso naman ako sa sinabi ko na kabisado ko na yung mga line ko. Mabuti naman kung ganun. Kung bakit naman kasi stage play pa talagang ginawang final exam sa atin ni Sir Albert eh. Mahilig kasing manood ng stage play si Sir kaya pinagawa niya sa atin to. Pero Kevin, wag ka mag-alala. Sigurado ako na magiging maayos ang lahat. Maipapasa natin ang subject na to. Uy Kevin, thank you sa panlilibre mo ng burger kanina. Busog ako, grabe. Thank you din, Roda, kasi pinakalma mo ako bago magsimula yung stage play kanina. Iba na kasi talaga yung kaba ko nun eh. Sabi ko naman sa'yo, walang magiging problema. Kita mo, binigyan tayo ng 1 na final grade ni Sir Albert para sa stage play natin. Alam mo ba, muntik na akong maluha nung sabihin niya yun kanina. Alam mo, napansin ko nga yun. Akala ko nga tutulo pa pati uhog mo eh. Grabe ka naman sa akin. Pero hindi naman natuloy yung luha ko. Pero ang galing yung lahat kanina. Napabilib niyo ako sa acting at saka sa pagbitaw niyo ng mga linya ninyo. Eh paano? Ang galing mo kayang mag-direct. Direct Kevin. Ay. Lalo na kapag oras ng rehearsal, nasa'yo talaga lahat ng atensyon namin. Kasi nakita namin kung gaano ka kaseryoso na makakuha tayo ng mataas na grade sa subject na to. Nasa isang grupo lang tayo kaya gusto ko na pare-pareho tayong mag-e-effort dito. Ikaw kaya ang pinaka-ma-effort sa lahat. Mas marami ka pang naging trabaho kaysa dun sa assigned stage manager natin eh. Hindi naman. Ayoko lang naiasa sa ibang tao yung mga bagay na kaya ko namang gawin. Yan yung pinaka-nagustuhan ko sa'yo, Kevin. Pinipilit mong kayanin yung lahat kahit alam mong nahihirapan ka na. Kaya nga lalo kitang... Ha? Lalong ano? Kaya lalong tumaas yung respeto ko sa'yo bilang isang kaibigan dahil sa ganyang ugali mo, Kevin. Dati na naman akong ganito. At alam mo yan kasi isa ka sa pinakamatagal na kaibigan ko dito sa university, Roda. Medyo lumalalim na rin ang gabi, no? Tara, uwi na tayo. Sige, tara, Kevin. Papadudod sa totoo lang ay alam ko sa sarili ko na tuluyan nang nahulog ang loob ko para kay Kevin noon. Yung paghanga na nararamdaman ko ay na-develop na sa pagmamahal. Ayun nga lang palagi akong nauunahan ng takot na ipaalam sa kanyang tungkol sa nararamdaman ko. Natatakot kasi ako na magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin. Na baka yun pa ang dahilan para lumayo siya sa akin.
Masaya naman ako sa friendship na meron kaming dalawa. Kahit minsan ay nararamdaman ko na may espesyal din siyang pagtingin sa akin. Ayoko na siyang pangunahan at iniisip ko na lamang na humahanap siya ng tamang tiyempo para magtapat sa akin. Nakagaya ko ay ayaw niya ring madaliin ang mga bagay sa pagitan naming dalawa. Kaya naman in-enjoy ko na lamang ang mga nalalabing buwan na magkasama kami sa university, Papa Dudut. Kevin, kape. Thank you, Rhoda. Thank you rin sa pagdala ng mamon para sa merienda natin. Wala yun. Alam ko kasi na paborito mo yan. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Ay nako, sinabi mo pa. Parang dati lang, sinusungitan mo ako sa classroom tapos bukas. Graduation na kaagad natin. Bilis. Grabe ka naman sa sinusungitan. Hindi pa lang kasi tayo close noon kaya hindi pa tayo masyadong nag-uusap. Paano? Ang sungit mo kaya talaga dati. Hindi ko lang din nga kasi talaga alam noon kung paano makipagkaibigan. Naalala ko na ilang beses mo pa akong sinaway dahil sa kaingayan ko nun sa loob ng classroom natin. Parang naaalala ko yan. Nagre-review kasi ako noon tapos ang lakas ng boses mo kaya hindi ako makapag-concentrate. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko na sawayin ka. Kita mo, alam mo rin sa sarili mo kung gaano ka kasungit dati. Pero nagkaroon naman ako ng character development, Ay, diba? sobra. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga kaklase natin sa'yo kung alam mo lang. At nangyari lahat yun ang dahil sa'yo. Rhoda, thank you . Thank you. Para saan? Para sa pagiging isang mabuting kaibigan sa akin. Ay, nako naman. Naging mabuti ka rin namang kaibigan sa akin. Kaya quits lang tayo. Sa bagay, tama ka. Pero alam mo, aaminin ko na malaki ang naging impact mo sa buhay ko. Kasi napalabas mo yung totoong ako. Naturuan mo ako kung paano magpakatotoo sa sarili ko. Ikaw yung naging dahilan para maging mas matapang ako. Kung hindi kita nakilala, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko . Kaya, thank you, Rhoda. Sa pagbibigay ng kulay sa college life ko. Ano ba yung mga sinasabi mo, Kevin? Nakakaiyak naman. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Mahirap na, baka hindi ko pa masabi sa huli kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Ano? Hindi ko maintindihan. Pagkatapos kasi ng graduation natin, Rhoda, luluwas na ako ng Maynila. Aalis ka na ng Isabela? Oo. Aalis ako kasama si tita. Ang sabi niya, doon na lang daw ako sa Maynila mag-review at mag-take ng board exam. May kakilala daw kasi siya sa isang opisina doon kung saan pwede ako magtrabaho habang nagre-review. Pero babalik ka pa naman, di ba? Oo naman, syempre. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Kaya nga gusto kong sulitin ang araw na to at magpasalamat sa'yo kasi ikaw yung naging tulay para mas lalong lumakas ang loob ko. Sabi mo nga, di ba? Magkaibigan tayo. At ang magkaibigan palaging nagtutulungan at nagdadamayan. Basta, Kevin, nandito lang ako palagi para sa'yo, ha? Alam ko na hindi naging madali ang buhay natin pareho. At ano man ang maramdaman mong bigat o problema, tawagan mo lang ako, ha? Palaging bukas ang linya ko para sa'yo. Papadudot na luha talaga ako sa naging pag-uusap namin noon ni Kevin. Sa totoo lang ay gusto ko rin talaga sana siyang pigilan sa plano niyang pag-alis sa Isabela. Naisip ko lang na sino ba naman ako sa buhay niya para gawin ang mga bagay na yon. Isa pa malaki rin ang maitutulong ng pag-alis niya para sa sarili niya. Kaya naman sinuportahan ko na lamang siya sa naging desisyon niya. At sa araw ng graduation namin ay mahigpit na yakap ang pinabaon ko sa kanya. Kasunod noon ay ang pangako na palagi kaming magtatawagan at muling magkikita.
Sa unang mga buwan na magkalayo kami ay madalas pa kaming magka-text at tawagan. Pero nagsimula din na dumalang ang palitan ng mga text naming dalawa. Ang sabi niya ay naging busy lamang daw siya sa trabaho. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang mabalitaan na wala na pala siya. Nagpatiwakalang kaibigan ko. Nalaman ko na lamang na mga oras na yon, ginugulo pa rin pala siya ng tatay niya. To the point na hindi na siya makapag-concentrate sa pagre-review at pagtatrabaho niya. Hanggang sa nag-decide na siyang bumitiw na lamang sa mundong ito. Papadudod sa bawat oras na magkausap kami noon ay hindi siya nagbabanggit ng kahit na anong tungkol sa problema niya. Kaya ang buong akala ko ay okay na siya. Akala ko ay natutulungan ko na siyang makausad at maging masaya. Pero hindi pa pala. May mga oras din na napapatanong ako na paano kaya kung nagawa ko magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. May magbabago kaya sa ginawa niya? Mas mabibigyan ko kaya siya ng dahilan para lumaban sa buhay? Magiging masaya kaya kaming dalawa? Wala nang masasagot sa mga katanungan kong yan, Papa Dudut, pero umaasa ako na dahil sa kwento na ito ay makapagbigay ako ng paalala sa mga taong may mabigat na pinagdadaanan sa mga oras na ito, na palaging may mga tenga na handang makinig sa atin. Huwag sana tayong mahiya at matakot na humingi ng tulong mula sa kanino man. Lalo na sa mga oras na parang hindi na natin kayang lumaban sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Roda. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.